Did you know that 4.9 million visas in Canada are set to expire next year? This includes study permits, work visas, and other temporary visas. But what happens when they expire? Immigration Minister Mark Miller faced tough questions about this during a committee meeting recently. Let's talk about what it means for international students. Ano ba yung issue? So sa recent Parliamentary Committee meeting, Conservative MP Tom Meek asked tough questions to Immigration Minister Mark Miller. Ang tanong, paano nyo masisigurado na yung 4.9 million visa holders na mag-expire ang permits in 2024 will leave the country? Sabi ni Miller, karamihan naman daw ng tao ay umaalis voluntarily kapag nag-expire na yung mga visas nila. Pero para sa mga hindi sumusunod, yung Canada Border Services Agency or CBSA na daw ang bahala. Ang CBSA na ang mag-enforce ng law sa kanila. Ang problema is that walang malinaw na data si Miller kung ilan talaga yung umaalis on time. Kaya naging concern ito lalo na sa transparency and enforcement ng immigration laws dito sa Canada. Tapos tinanong ni Mick kung ilan yung umalis after mag-expire yung visa nila noong 2023. Ang kaso, walang maibigay na sagot si Miller. Sabi niya, wala siyang specific numbers. Ang interesting pa dito, sinabi din ni Mick na dumarami yung bilang ng international students na nag-a-apply ng asylum. Ibig sabihin, hindi sila umuuwi. Instead, naghahanap sila ng ibang paraan para makapag-stay, gaya ng refugee claims. Kung ikaw ay international student, this is a reminder na yung responsibility to maintain our valid status ay nasa atin din. And we have to be compliant sa immigration rules to secure our future here. As international students, mahalagang malaman natin yung mga legal pathways na available para hindi tayo magka-problema at hindi tayo pa-uwiin bigla. Kapag study permit holder ka, may specific expiration date yan. Usually, nakabase yung permit mo sa length ng program mo. Kung malapit na mag-expire yung study permit mo, kailangan mo mag-decide. Magre-renew ka ba? Kukuha ka ba ng bagong permit? Or uuwi ka sa Pilipinas? Kung gusto mo mag-stay after graduation para magtrabaho, pwede kang mag-apply ng PGWP or Post-Graduation Work Permit. So, ano yung PGWP? Ito yung magbibigay sa'yo ng opportunity na makapagtrabaho sa Canada legally at mag-gain ng work experience. Kung hindi ka pa tapos sa studies mo o gusto mong mag-extend, pwede kang mag-renew ng study permit. Pero wag mong hahayaan na abutan ka ng expiry ng study permit mo. Kaya talagang importante na planuhin mong mabuti yung next move mo kasi mahalaga na masecure mo na may valid status ka dito. Dapat maaga kang mag-apply. Wag mong hintayin na mag-expire yung visa mo bago ka mag-move. Kaya naman, kung balak mo mag-aral sa Canada, always remember, plan ahead. Be aware kung kailan yung expiration date ng visa mo. And bago pa yan mag-expire, dapat may plano ka na at least 6 months before kung paano mo may extend yung visa mo. And alamin mo rin yung iba't ibang options tulad ng PGWP or baka naman qualified ka na mag-apply sa Express Entry para makapag-stay legally after your studies. And of course, to always be updated sa policies ng IRCC dahil pabago-bago talaga yung rules nila. So habang open pa ang Canada sa mga international students, dapat mas maging proactive tayo sa pag-manage ng immigration status natin at mahalagang marunong din tayong sumunod sa batas. Temporary residence pa lang tayo. Temporary, as the word means, paaalisin talaga tayo dito kapag wala ka ng valid permit to stay here in Canada. And yun naman yung nilagay natin sa mga SOP natin, di ba? Sa mga letter of intent na sinubmit natin nung nag-a-apply pa lang tayo ng study permit at open work permit para sa mga spouses natin. Nakalagay nga, di ba, yung mga home ties natin, na we also promise na babalik tayo sa country natin pagkatapos nating mag-aral dito sa Canada. And para sa karamihan sa atin na naniniwalang may magandang opportunity na nag-aabang sa atin dito sa Canada at mas pinili nating magstay dito for good, dapat mas maging responsable tayo na sumunod sa immigration policies para mas panatag yung loob natin na hindi tayo mapapaalis. If you are watching this from Philippines, would you still want to go to Canada and study here despite all these changes? Let me know your thoughts in the comments section below. And check out these videos to learn about some of the immigration policy changes introduced earlier this year. This is Yani. See you again. Bye!